Ay, Ito na tayo. palabas ka ng desisyon ng Korte Suprema na itong good conduct and time allowance ay applicable para sa lahat. Sa lahat. Ng mga nakasuhan ng mga rape or mga heinous crime. Plunder, murder, Plan- rape, treason. Yun. Pero kumukontra dito ang Gabriela. Yeah. Lalo na pag ikaw ay opisyal ng gobyerno at ikaw ay may otoridad, ikaw ay may katungkulan, dapat hindi ka kasama dyan sa GCTA. Yan, na benepisyo ng GCTA. Magandang umaga, Congresswoman Arlene Brosas, ma'am. Hello, good morning po. Magandang umaga po. Apo, si Erwin Tulfo po ito ang inyong kasamahan at Aljo Bendijo. Live po tayo, ma'am, sa Punto Asintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning po, ma'am Arlene. Good morning. Hi, Kong Erwin. Good morning Hello, po. Opo, Aldo. Hello po. Bendijo. Oo. Ma'am, sabi ho ninyo ay kontra kayo, lalo na pag ito'y opisyal ng gobyerno, may katungkulan na makapag-avail ng good conduct and time allowance para mapaikli ang kanyang sentensya o ang kanyang pananatili sa kulungan. Paki-explica nga, Kong Arlene. Opo, yung granting GCTA po for the individuals, hindi naman po yun yung tinututulan namin. Okay. Siguro, ang kailangan pong i-qualify dito ay kung sino yung pwedeng maka-avail ng GCTA. Aha. Kasi hindi naman pwedeng lahat. Tapos, we have particular allegations kahit po nung 2019, kung maaalala ninyo, dahil ito ay naging case din, di ba? Opo. Ng corruption. Kung maaalala ko yan, Yes. sa Blue Ribbon Committee, pinatawag last 2019, I think, no, na kung saan napag-alaman natin na for sale yung GCTA. Ako? Kaya marami pong nakawala na may mga ganitong heinous crimes Nakalaya. talaga yung ano. Oo, nakalaya. Oo. Opo. So, may mga questions doon. In fact, si General, si Pato de la Rosa pa, ang isa sa mga involved dito. So, may questions po kami doon. But GCTA per se, sinasabi natin na kasi naman kinras naman yan ng legislation natin sa Kongreso. Kung meron po tayong dapat ayusin din natin 'yon, parang ganyan. So kung kailangang i-qualify kasi i-qualify yung mga yung mga offenses, tapos sabi nga po natin gusto nating ilagay as amendment na yung mga persons of authority list talaga ay hindi pwedeng i-allow na mag-avail ng GCTA. Kasi meron po tayong example niyan yung kay, kung maaalala ninyo, yung Mayor Sanchez. Yan, oo. Na he was allowed GCTA, tapos later na lang natin nalaman. Rape slave po ang kanyang kaso. So talagang yun. dito kami umaalma. Oo. Congress, Mga ganyan po. Congresswoman, ito nga ho nga, medyo ako naiinip na ho. Ito ba binabantayan nyo rin ba? Yung naalala nyo yung general sa Davao na dating PSG commander na pinatay niya yung kanyang girlfriend, inutusan niya kasi siyang sundalo. Hindi ko alam kung nasaan na ho itong general na ito. May idea pa ba kayo kung ito'y nakakulong pa ba ngayon o ito'y nakalaya na dahil nag-retire na? Pati yung major ng police sa PNP na pumatay din ng kanyang girlfriend sa Laguna. Nasa palakad-lakad pa ho yata. Ano na ho nangyari sa mga ito, ma'am? May idea ba kayo? Yes, wala po tayong wala po tayong balita. Nako. And ang alam po natin ay nakakalaya pa. Sus Maria. Lalo na yung yung pumatay. Major, yung major. Yes, ma'am. Yes, Oh. PSG. Nagkaroon po kami ng ng press release kaugnay dyan. But actually, kasi nung start pa lang binubugbog siya So, humingi na siya ng tulong yung babae, yung asawa. But eventually, ang nangyari, pinatay siya, di ba, in front of her house. So after nun po, hindi pa po tayo na-appraise kung ano na yung condition, pero ang pagkakaalam po natin, malaya yung kasi walang kaso na sinampa. Mariosep. So far. Okay. Grabe. Pero ito ho ba, magpa-file kayo? Kung kayo magpa-file ng review ng batas na ito, sama po kami dyan, Kong Arlene Brosas, sasama po kami Yes. para Oo, thank you maiayos po ito. Oo.
tingnan po natin yung mga provisions na Opo. kailangan. Opo. I-identify po natin yung makakatulong talaga sa ating mga kababayan. Opo. Kasi we are not against naman dun sa GCTA. Halimbawa, Opo. may mga political prisoners po. Opo. They were accused and Opo. sentenced Opo, nga opo. ng mga heinous crimes. Pero hindi naman yun totoo. Those Opo. are trumped up charges. Opo. Kung hindi naman sila magkaka-GCTA, kawawa din naman sila. Di ba? Opo, opo. Mga inosente. Aha, So yung aha. mga ganyan, so kailangan pong i-qualify. Oo. Kaya gusto natin magkaroon ng amendment dun sa batas. So unahin natin yung mga political prisoners instead. Yan. Yes, so Okay. yung mga trumped Okay. up, politically motivated cases, Opo. 'di ba? Yun kasi yung qualification na pwede Alright. sanang Okay. matulungan sila. Alright. Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Party List. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat, Kong Erwin. Thank Thank you, Aldo. Alright. Sa linya naman ang ating telepono si Volunteers Against Crime and Corruption. VACC President Arsenio Evangelista. Sir Arsenio, good morning po. This is Erwin Tulfo and Aljo. Live po tayo sa Punto Morning. Asintado Reload. Sir. Magandang umaga sa iyo, Aljo at Kong Erwin. Greetings of peace, justice, and truth from Opo. Volunteers Against Crime and Corruption. Reaction lang po, Sir Arsenio, dito sa sinasabi ng Supreme Court na yung application ng GCTA para sa lahat. Pero kumukontra po ang Gabriela na if you are a government official, you are a person in authority at gumawa ka ng mga karumal-dumal na krimen, dapat hindi ka bigyan ng GCTA. Your thoughts on this, Sir Yeah. Arsenio? Yes, sir. Anyway, itong Supreme Court decision na to is a very, very bad decision for victims of injustice, lalo na po yung heinous crimes, karumal-dumal na krimen. At it is sending a very, very wrong message. Una, sa mga victims of injustice na lumaban for 12 years, dumaan sa proseso. At the end of the day, itong convicted ADLs na to, na ang sentensya po is 40 years. In the absence of death penalty, kaya lang po sila nabubuhay. Pumayag na nga po tayo na walang death penalty dahil napakalakas na resistance sa both houses. Very unfair, no? Tapos unfair din po ito sa sa mga law enforcers, sa mga pulis na nagtrabaho, hinuli, pre-operational plan, umattend ang hearing for 12 years. Pati sa judge na namamatay, na nag-promulgate ng conviction dito sa mga local terrorists, mga well-organized crime groups, na pwede silang buweltahan. At, it is sending a very, bad message na mawawalan ng gana yan. So, Kung merong lalapit ngayon sa VACC, biktima ng isang karumal-dumal na kaso, baka ang sabihin ko, kaya mo bang lumaban ng 12 years? At ito, pag sakaling manalo po tayo, mabibigyan din naman ng good conduct time allowance itong mga kalaban natin, yung gumawa ng masama sa ating mga mahal sa buhay. So, it is a milestone decision ng Supreme Court na pro-criminal. Hindi po siya pro-victim yun ang masakit doon. Kaya it is not acceptable for us. It is very insensitive, no? Yung decision na to. And ako, Erwin, Aljo, hanggang ngayon, I am still grieving, crying for justice. Kasi hindi mo na mabalik yung yung buhay ng buhay anak ng ko tao. and the manner it was done, sinunog. Sir, Kayo ho ba, ang tanong ko po sa Supreme Court ngayon, kayo ba, ready na kayo, makaharap nyo sa isang restaurant, yung pinakawalan yung Abu Sayyaf, local terrorist, Maute, na pumapatay ng hindi isa, marami. Yung pumapatay, sinusunog yung biktima, kasama nyo, makakasama natin. Again, hindi pa nila na-serve yung dapat na sentensya, which is 40 years. Then, okay na, makawala ka na after 4 years. Sir, Yun lang po ang stand namin. Opo. Sir, may katanungan ako, may pahabol lamang ho ako. May idea na ho ba kayo, may balita na ba kayo doon sa general na pinatay niya yung kanyang kasintahan, yung dating PSG commander? General Durante. Durante, at saka si Major, yung pumatay din ng model. Idol niya yata si General. Ano na ho nito? Ba't hindi pa ho nakukulong ito mga ito? Nasaan ho sila? Palakad-lakad pa ho pareho
Yun nga mabigat dito, Erwin. Yung family, matatakot ngayon because of that GCTA, no? Na igagrant sila. Itong mga police, judges, matatakot dito. Kasi may chance makawala sila eh. Yung sa Tuy, Batangas, itong Major, nagkaroon ng Senate hearing. Nag-uumpisa pa lang ang pamilya dito, yung biktima, na nakakakita ng liwanag because of that Senate hearing. And also, itong general na to, influential to. Matatakot ka eh. Kaya nga sasabihin ko, then makakakuha sila with their good lawyers. Kaya nilang i-circumvent yung good conduct time allowance. Babayaran nila because of the culture of corruption sa ating mga ahensya. Nakita natin noong 2019 na lumabas po lahat yan. I was there for 9 public hearings sa committee, Blue Ribbon Committee ni Senator Gordon din. Siyam na public hearings po ako na doon. We submitted a 30 plus pages na position paper. Ang mali kasi rin ng Supreme Court, dapat nagkaroon man lamang sila ng public consultation dito sa mga biktima, sa media, sa mga taong simbahan, sa mga police, mga retired judges. Sir Arsenio, pasensya ho. We're running out of time. Nako sir, siguro maganda ito pag-usapan sa susunod ho naming edisyon. Thank you po for your time with us, Sir Arsenio Evangelista ng VACC. Thank you po. Thank you po talaga. Thank you, Kong.